Sa loob ng maraming taon, ang Philippine Navy ay nakilala bilang isang puwersang may tibay ng loob, ngunit may kakulangan sa modernong kagamitan. Tingin ng marami noon na limitado ang kakayahan ng hukbong dagat, mga barkong nagmula sa mga kaibigang bansa, teknolohiyang makaluma, at kawalan ng sandata na kayang sumabay sa mabilis na pagbabago ng modernong digmaan. Subalit, may isang bagay na hindi nawala, at ito ay ang kagustuhang magbago. At nang tuluyang maipatupad ang AFP Modernization Program noong 2012, ay pumasok ang Philippine Navy sa isang panibagong yugto. Isang yugto na magpapalit hindi lamang ng kagamitan, hindi lamang ng estratehiya, kundi ng mismong kapalaran ng bansa sa larangan ng maritime defense. Ito ang kwento ng isang hukbong minsang naisantabi, ngunit ngayoy pinapalakas, inaangat, at binibigyan ng bagong identity. Ito ang kwento ng pinakamalaking transformation ng Philippine Navy. Ang Pilipinas ay isang archipelago, higit 7,000 isla, na napapalibutan ng malawak na karagatan. Sa mundong ang teritoryo ay hindi lamang sinusukat sa lupa, kundi pati sa tubig, mahalaga ang pagkakaroon ng hukbong dagat na may kakayahang magbantay at magtanggol sa bawat sulok ng bansa. Ngunit hindi ito madaling tungkulin. Ang South China Sea, ang West Philippine Sea, ang Sulu at Celebes Seas, lahat ito ay puno ng mga hamon, illegal fishing, piracy, territorial intrusions, at banta mula sa modernong militar ng ibang bansa. Kaya nang dumating ang modernisasyon, malinaw ang mensahe, hindi sapat ang lumang kagamitan para sa bagong panahon. Kailangan ng Pilipinas ang Navy na may lakas, teknolohiya, at presensyang kayang lumaban at magtagumpay. At dito nagsimula ang napakalaking pagbabago. Kung dati, ang Philippine Navy ay umaasa sa mga barkong second-hand at may edad na, ngayon ay pumasok ang panahon ng state-of-the-art warships. Nang dumating ang Jose Rizal class frigates, ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna, naramdaman ng buong bansa ang lawak ng pagbabago. Dahil ang mga barkong ito ay hindi basta ordinaryong frigate, hindi na karag-karag at mano-mano. Mayroon na silang 3D phased array radar, anti-air, anti-surface, at anti-submarine weapons, modernong combat management system, at kakayahang mag-operate ng helicopter para sa anti-submarine warfare missions. Sa unang pagkakataon, ang Pilipinas ay nagkaroon ng barkong kayang tumugon sa mga banta mula sa himpapawid, ibabaw ng dagat, at ilalim ng karagatan. At hindi dito nagtatapos. Dinagdagan pa ng mas capable pa na mga multi-role frigates, offshore patrol vessels, guided missile corvettes, at mas advanced na warships na kayang makipagsabayan sa iba pang modernong hukbong dagat sa Asia. Isang Navy na dati nasa pinakababa, ngayon ay humahabol at mabilis na umangat. Ito ang bahagi ng modernisasyon na pinakamadalas pag-usapan, ang pagtatayo ng kauna-unahang submarine force ng Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, ang bansa ay nanatiling isa sa ilang walang submarine capability sa rehiyon. Ito ay malaking pagkukulang, lalo na sa panahon kung saan ang tahimik at malalim na operasyon sa ilalim ng dagat ang isa sa pinakamabisang paraan ng depensa. Ngayon, unti-unti nang nabubuo ang pundasyon para sa submarines, pagpili ng magiging submarine model, pagsasanay ng unang batch ng Filipino submariners, pagbuo ng baseng susuporta sa maintenance at operations, at integration ng submarine strategy sa national defense planning. Hindi lamang barko ang inaasahan, kundi pagbabago sa buong istruktura ng Navy. Ang pagpasok sa submarine era ay nangangahulugang mas malalim na intelligence gathering, mas epektibong deterrence, at mas mataas na antas ng maritime capability. Kapag tuluyang natupad, ito ang magiging pinakamalaking hakbang ng Pilipinas tungo sa modernong naval warfare. Hindi sapat ang barko sa modernong depensa. Kailangan din ng mata sa himpapawid.
Dito pumasok ang mga bagong asset ng Naval Air Wing, mga anti-submarine helicopters, long-range maritime patrol aircraft, fixed-wing planes para sa surveillance, at unmanned aerial systems para sa real-time reconnaissance. Ang dating Navy, na umaasa lamang sa mga barkong may limitadong surveillance range, ngayon ay may kakayahang mag-monitor ng malawak na maritime territory mula sa kalangitan. Ang kombinasyon ng barko at air assets ay nagbigay sa ating hukbong dagat ng mas mabilis, mas malawak, at mas epektibong response capability. Kung lumalakas ang puwersa sa dagat at himpapawid, hindi rin magpapahuli ang Philippine Marine Corps. Sa ilalim ng modernisasyon, nagkaroon sila ng amphibious assault vehicles, modernong rifles at night vision equipment, body armor, communication gear, at advanced optics, at mas malakas na mobility assets para sa mabilisang operasyon. Ang Marine Corps ngayon ay mas handa sa amphibious assaults, coastal defense, at rapid deployment sa mga lugar na mataas ang tensyon o nangangailangan ng agarang proteksyon. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, nagkaroon ang bansa ng land-based anti-ship missile system. Ito ay kritikal sa panahon kung saan mabilis ang paggalaw ng barko at aircraft ng iba't ibang bansa malapit sa ating maritime zones. Ang pagkakaroon ng missile capability ay nagdadala ng malinaw at malakas na mensahe. Ang Pilipinas ay may kakayahang magtanggol ng sarili, malayo pa man ang banta, kaya na itong pigilan. Hindi lamang kagamitan ang nagbago. Kasabay ng modernisasyon ay ang pag-upgrade ng naval bases, shipyards, training centers, logistics facilities. Ang mga sundalo ay sumasailalim na sa mas advanced na training, mas komplikadong operational doctrine, at mas modernong command and control systems, hindi tulad noon, na sa mga terorista at mga rebelde lamang sila nakafocus. Isang bagong henerasyon ng Filipino sailors at marines ang naihahanda, mas mahusay, mas teknikal, mas disiplinado, at mas may kakayahan sa operasyon sa dagat, himpapawid, at ilalim ng karagatan. Ito ang modernisasyon ng Philippine Navy. Isang kwento ng pagbabago na hindi nangyari sa isang gabi, kundi unti-unting binuo, pinondohan, at pinagtibay para sa kinabukasan ng bansa. Mula sa lumang fleet, patungo sa modern, multi-domain maritime force, mula sa kawalan ng submarine capability, tungo sa pagbuo ng submarine force. Mula sa limitadong air support, tungo sa high-tech aerial surveillance at anti-submarine warfare capability, mga kakayahang isa lamang panaginip noon. Mula sa batayang depensa, tungo sa masasahol na missile systems, at modernong warfare doctrine. Hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lamang ang simula. Habang dumarami ang barko, lumalakas ang depensa, at tumatalino ang estratehiya, mas lalong nagiging handa ang bansa sa anumang hamon sa karagatan. Ito ang bagong Philippine Navy, isang hukbong pandagat na handang ipaglaban ang karagatan, teritoryo, at kinabukasan ng sambayanang Pilipino.